sila. Oops! Sorry guys, may pinagdadaanan lang kami matindi ngayon. Love, ano mga advice mo sa mga taong engaged na pero parang sa season na engaged sila, doon pa nila nakita na parang hindi sila okay, parang may mga dapat pang ayusin, may mga character na nag-arise na hindi nila maayos, parang gano'n. Tapos nandun na sila sa part na itutuloy ko pa ba to? Or ano? So, thank you for that wonderful question. Napakahalaga naman kasi talaga sa isang relationship na halimbawa lalo kayong lumalalim sa isa't isa. Napakahalaga na laging piliing ayusin yung isang bagay na misunderstanding o maaaring problema sa relationship. Ang dapat na unang option ay yung ayusin. Pero kapag dumating sa punto na wala na talaga, yung tipong parang hopeless case na siya at gustuhin nyo mang ayusin dalawa pero hindi na talaga fit, nagawa nyo na lahat ng paraan na pero mukhang there's no other way na talaga, dapat pa bang ituloy pa? Mas mainam na hindi na ituloy yung hindi na umabot hanggang kasalan pa. Kung ngayon pa lang na nasa engagement season o fiancé season, hindi nyo na makitang kayo pa ang magkasama talaga sa dulo. There's no shame na iurong yung isang bagay na makakapag-spare sa inyo both sa mas matinding pain, sa mas matinding shame, suffering. Kasi at the same time na ma-spare nila yung sarili nila dun, even yung future nila may ingatan nila dahil matutumbok pa nila kung ano yung talagang nilaan ni Lord para sa kanila. Unlike kapag pumasok ka sa marriage, there's no turning back. Wala nang exit. O kaya sabi nga nila, hindi yan parang kanin na mainit na nung sinubo mo na initan ka, niluwa mo. Pag nasa marriage ka na talaga, there's no turning back. Pero habang wala pa sa marriage, you still have a chance, a time to decide. Yeah. Kasi madalas na nung tinry pa nila nung nasa engaged season, wala nang masamang mag-try. Pero kung nakikita nyo na talaga na hindi nag-work, tapos pinilit na lang yung kasi for the sake na engaged na laman ng lahat, mahihirapan. Mas mahirap kapag itutuloy pa tapos hindi naman na talaga nag-work. Kagaya na sabi na Pas Dave na there's no shame, stop yung bagay na pwede pa kesa dun sa no exit, pumasok ka dun sa isang season na no exit na tas pinilit mo pa. Though may pain yan sigurado, syempre masakit yan. That's right. Pero mas mainam na yung panandali ang pain kaysa habang buhay kayong dalawa mag-suffer dahil pinilit nyo yung isang bagay na may chance naman na kayo una pa lang na ihinto na. Yeah, at the same time i-spare nyo din yung future kids, future family nyo sa pwedeng magawa ng kaaway sa buhay ninyo. Kasi ngayon, yes, masakit now, that's so painful talaga, pero mas okay na yung pain na yan kaysa doon sa malalim na pain na hindi na siya maayos. Hindi primary option na na mag-resort agad sa itigilan natin to. No. Itong advice na to ay nag-work para sa isang magkarelasyon na try na nila lahat. Sinubukan nila lahat and yet hindi pa rin sila magkatagpo sa gitna. Hindi kailangan ipilit hanggang marriage. Nag-ask ka na ng wisdom sa pastor mo, nag-try kayo magpa-counsel and all this, wala pa rin. Yeah, that's the time na to decide. Hindi naman din sa maling tao yung partner mo. Talagang hindi siya yung para sa iyo. Sa iba siya tama. O kaya naman possible na baka sa time na yan may inaayos pa sa inyo si Lord and then dumating yung time na maging kayo talaga. Gusto lang ni Lord may maayos pa muna sa character nyo. And then this time, pag nag-decide kayo, why not allow
the Lord na talaga na manguna dun sa relationship. Kasi niwala ako na kapag talaga nakinig tayo dun sa galaw ni Lord, sa kalooban ni Lord, sa leading niya sa atin, kahit na may mga character na dapat ayusin in the long run, mga situation na mag-arise na mahirapan kayo, hindi kayo aabot sa part na itigil na lang eh. Kasi naniniwala ako na kapag galing kay Lord, kahit ano mag-arise na problem, maaayos pa. Pero kapag kaalam mo in the first place na pinakinggan natin yung emotions, dahil nga syempre mahal natin, mahalaga yung tao sa atin, kaya nandun na kaya umabot tayo sa mag-decide na mag-propose tayo o ma-engage tayo sa fiancé season. Pag ganun yung naging unang way, mahihirapan kapag kami mga nag-arise na problem. Kasi nga, walang leading ko signal ni Lord. So again, baka may mga scenario naman na baka may inaayos ng si Lord. For the meantime, ang sagot is, separate muna, wag munang ituloy, di muna now. Pero may time naman na kapag talaga yung timeline na ni Lord, magtatagpo kayo ulit, tapos talagang i-redeem yung story. Talagang magiging kayo sa doon. Possible yun. Possible. Pero again, not case-to-case basis pa rin. So, hindi nakakahiya na... Yung may mga cases kasi na na pipilitin na lang nilang ituloy kahit na parehas nilang ramdam na wala ng peace at alanganin na kasi they are concerned sa sasabihin ng iba, iniisip ng iba. Pero if we will please men at isusubo natin yung ating mga sarili sa isang bagay na alam nating mahihirapan tayo, we will live in pain and suffering. That's for sure. At you will never be happy. Kung maging masaya ka man, it will never be in the fullest extent. Yes. Kasi you're trying to please others eh. You're trying na may pinagtatakpan ka na hindi na talaga yun yung reality. For the sake na lang, walang masabi ang iba. So, there's no shame kung i-stop natin for now. Kung hindi natin itutuloy for now. Basta wala pa sa marriage. Yeah. Pero pag iba yung usapan pag nasa marriage. Yung marriage na. Yeah, sa marriage, ibang usapan yan. Malalim yan. Iba na yan. Ibang season na yan. Yung iba nga nagdesisyon na andun na sa altar mismo runaway groom, runaway bride. So hindi na kailangang hintayin na umabot pa dun bago ka magdesisyon. Pero habang wala pa dun, you can spare yourself sa mga mas hindi magagandang pwedeng maging ko sa'yo at mangyari. Yeah. So, Mahal, ano namang pwedeng, anong advice or tips na pwedeng encouragement sa kanila para hindi sila umabot sa ganung point na engagement nila. Yung ma-enjoy nila yung engagement season nila na wala ng mga what ifs, wala ng mga ganun. Anong pwedeng advice? Anong dapat nilang gawin para hindi na sila umabot sa ganung part? Talagang una pa lang, kailangan magiging malinaw sa'yo kung bakit mo gagawin yung hakbang na gagawin mo. Halimbawa, magde-decide ka na mag-pursue or mag-court ng isang babae. O sa mga side naman ng babae, magde-decide kang sagutin yung nag-pursue sa'yo, nag-court sa'yo. Dapat malinaw na may guidance talaga ni Lord. And at the same time, bunga ng panalangin, hindi naging bunga lang siya ng emosyon o ng kakulangan sa'yo na hinahanap mong may magsasatisfy, may magpupuno sa'yo ng pag-ibig or attention na hinahanap mo. Kailangan hindi lang yun yung pinakang basihan. Pero higit sa lahat, may matinding kapayapaang binigay sa'yo si Lord. Pag ando naman na sa season ng boyfriend-girlfriend, tapos papunta na sa season ng engagement muna, syempre. O fiancé muna. Parang di ka dumaan na. So, yung ipapunta na dun. Sa mga lalaki naman na magpo-propose, at sa mga babae naman na magsasabi ng yes or no pa rin, huwag tayong magbibigay ng sagot dahil lang sa pressure. Yeah. Kasi wag mag-move. Wag din mag-move ng out of pressure lang yung nag-propose ka kasi tanong ng tanong yung mga tao sa paligid mo, kailan magpo-propose, kailan yung ganito, ganyan. Pero sa totoo lang deep inside mo, hindi mo nakikita na dapat palang ipagpatuloy pa. Yeah. There's no shame na aminin din sa sarili natin na nagkamali ako sa unang mga ginawa ko.
At mas magkakamali ka kung pipilitin mo yung isang bagay Kung na itutuloy mo. mo. Kung itutuloy mo yung isang bagay na alam mong in the first place, parang balik, hindi to okay So, yun, para hindi na umabot sa mga ganong sitwasyon, kailangan una pa lang malinaw sa'yo na galing kay Lord yung mga gagawin. And at the same time, hindi siya bunga lang ng peer pressure. Doon pa rin babagsak, mahal, no? Sa kailangan talaga, bago ako tumungtong sa isang season, kailangan talaga may leading ni Lord. Doon pa rin talaga babagsak. Kasi kung wala talagang leading ni Lord, yung next level or next move mo, mag-fail talaga. That's right. Mag-fail. Possible sa una na gumana pa, okay pa, pero in the long run, yung result, lalabas talaga. Kasi naalala ko nung time na bago ako mag-propose kay Pastora CA, almost a year na sa akin na yung sing-sing. Yeah. As in, almost a year. Pero syempre, di niya alam yun. May mga times ang muntik na niyang makita. Pero pinahintulutan ni Lord na hindi. May mga times na, may mga nagtatanong sa akin at kinukulit talaga ako. Mag-propose ka na, kailan ka magpo-propose. Nung time na yun, ang temptation sa akin, gawin yung isang bagay nang wala pa sa timing talaga ni Lord. Lalo na dyan na yung sing-sing, ready na. Dali lang yan, lumuhod ka lang sa harap niya, magtanong ka, nag-propose ka na. Pero may tamang timing si Lord sa lahat ng bagay. Yung time na yun, yung time na nag-ask ako sa Lord, kailan ba yung date talaga? Kailan yung time na handa na kami parehas? Hindi yung handa yung mga tao sa paligid nyo. Kasi the moment na yung time maging handa lahat ng tao sa paligid mo, hindi darating yung panahon yun. Maghintay ka ng 1,000 taon, may taong hindi pa rin handa. So, nung time na yun, nag-ask ako kay Lord ng specific timing and leading. Hanggang sa pinakita at binigay din naman talaga ni Lord. Pero kung tutuusin, pwede ko na siya gawin agad beforehand pa kasi nasa akin na yung sing-sing. Pero I needed to wait upon the Lord. Yeah. Mahal, paano mo masasabi na, ito na yung timing ni Lord? Binigyan niya ako ng peace sa bagay na next na gagawin mo. Sa next na gagawin ko. Kasi nung time na yun, ang turn lang naman sa akin yung kung kailan gagawin. Sure ako na gagawin ko siya. Ang tanong, kailan ko siya gagawin? So, when is the best time? When is the best time? Yeah. So unang-una, peace. Yung peace. Tas, pangalawa, syempre, napakahalaga din ng ng approval nung mga binigay ni Lord na may authority talaga kay Pastor C at that time, yung kanyang parent, unang-una. Tapos at the same time, syempre, andun din yung yung mga mahal niya sa buhay. And nakausap ko sila, okay sa kanila. At ang pinaka nagbigay sa akin ng peace nung pumayag yung father niya na basta ingatan mo lang yung anak ko. Yeah. That's right. So, yun talaga unang hanapin. Unang leading talaga ni Lord. Huwag papasok sa isang bagay. Relationship man yan or kahit or sitwasyon or next move, decision na gagawin. Huwag tutungtong doon, huwag pupunta doon nang walang leading at go signal ni Lord. Kasi yes, sa una pwede mag-move, pwedeng maging okay, pero in the long run, lalabas yung result. So, wag mo nang antayin pang lumalim yung attachment mo dun sa bagay na yun o sa tao na yun bago ka mag-decide na sumunod sa leading ni Lord. Una pa lang, makinig ka na para hindi ka na mahirapan pa sa dulo, sa gitna. Kasi mas ang kalooban ni Lord sa atin, ma-enjoy natin yung bawat season. Minsan mas masakit pang manatili kaysa bumitaw na lang. Kasi maraming natatakot kasi na yung pain ba pag bumitaw, baka di kaya heartbreak, yung pag-move on. Pero sa totoo lang, may mga pagkakataon talaga na mas masakit pang manatili kaysa bumitaw na lang. Kasi parang mahal, no? Pag nanatili ka kaysa bumitaw, parang pagka nandun ka, parang paulit-ulit lang. Kumbaga parang paulit-ulit mo hinayang, saksakin ka. Parang halimbawa, nakakita na kayo guys nung naglalaro ng tag of war. Yung may hawak na malaking lupit. May mga times na dahil sobrang sakit na ng pagkakahawak sa lubid na yun, mas madaling pag bumitaw ka na lang, maaaring natalo kayo for a moment, pero na-spare yung kamay mo sa mas matinding sugat. Yeah, that's right. So, mas naihawak mo pa lalo yung kamay mo sa iba
Kasi 'di ba, pagka hinayaan mo yung kamay mong kumapit doon, tapos alam mong sugatan na, hindi mo mahahawak sa bagay na talagang pinapahawak ni Lord sa'yo kasi masakit. Hindi mo mahahandle kasi masakit. For a moment, mukhang matalo ka. Pero, sa totoo lang, in the end, you spared yourself from great pain. And because of that, binigyan mo rin ng yung sarili mo ng pagkakataon na makilala kung sino talaga yung nilaan ni Lord para sa'yo. Wow, that's right. Hindi ka nawalan. Binigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na matumbok pa kung sino talaga inihanda ng Diyos para sa'yo. Yeah. Wow. Wag matakot dun sa heartbreak, sa moving on. Kasi kailangan mo namang mabuhay nang wala pa yung tao yan. Tsaka, mas maganda yung pag-mold ni Lord sa mga taong galing doon. Tapos this time, binigay mo talaga kay Lord yung heart mo. Hinayaan mo na siya yung mag-mold. I tell you, your heart will be so beautiful after. Why? Because si Lord mismo ang nag-mold at nag-ayos at nag-form sa'yo. So, ibang klase yun. Tapos, inantay mo rin yung God's best na binigay ni Lord sa'yo. Wow, you will experience the best things in life. Kasi una, galing sa Diyos na may alam ng lahat at ng best para sa'yo. That's right. Wow.